Ang mga mainit na tagpo. Tumunog ang cellphone ni Cain. Teka lang, saad niya sa amin. At pumunta siya ng kusina para sagutin ito. Hepe, ano ngayon ang plano mo? Tanong ko sa kanya. Babalik ako sa Pasay. Ano pa nga ba? Kung gusto mong sumama sa... Hindi! Singit agad ni Alona sa kanya. Hindi ka sasama sa kanya, Barbie. Saad ni Alona sa akin. Walang aalis. Saad bigla ni Cain sa amin nung bumalik siya galing kusina. Bakit Cain? Tanong ni Hepe sa kanya. Teka muna Victor. Saad ni Cain sa cellphone niya at nilagay niya to sa gitna ng mesa. Naka-speaker ka na ngayon. Sige, sabihin mo na sa amin ang balita. Hello guys. Boses ng lalaki ang narinig ko mula sa cellphone. Victor, how are you? Tanong ni Presi sa kanya. Oh Priscilla, I'm doing great. Sagot naman ni Victor. Stop the chatter and tell us. Inis na saad ni Alona sa kanya. Oh, Queen Bee is there, huh? Saad naman ni Victor. You son of a... Alona! Sigaw ni Cain sa kanya na natahimik naman agad si Alona. Go ahead, Vic. Saad ni Cain. Thanks, Cain. There's a good news and a bad news. Panimula ni Victor. The good news is, may shoot to kill order si Eduardo mula sa Supremo. Balita ni Victor na nagulat kami maliban kay Cain. May shoot to kill order ang kapatid ko? Saad ni Hepe. I'm sorry to inform you, Chief. Yes, confirm to mula sa nakuha kong information mula sa network ng Building E. Sagot ni Victor kay Hepe. And what's the bad news? Tanong ni Presi. He is still alive. Saad ni Victor. Bakit naging bad news yun? Hindi ba magandang balita yun dahil pwede pa natin siyang mahuli para panagutan ng lahat ng krimen na ginawa niya? Saad ko, na umiling naman si Hepe sa akin. Masamang balita to, Inspector, dahil delikado ang kapatid ko. Sagot ni Hepe sa akin. Now that he is no longer with the syndicate, pwede na siyang gumalaw independently nang walang magre-restrict sa mga kilos niya. Sagot ni Presi. She's right. Saad ni Alona. Mas lalong naging delikado si Eduardo ngayon dahil pwede na siyang kumilos na nanaayon sa mood niya. Saad ni Alona. Teka, bakit ka nga pala napunta sa grupo niya? Tanong ko sa kanya. I'm undercover, Barbie. I can tell you everything in details. Undercover? Gulat kong saad. Sabay tingin ko kay Hepe. Ay, Alona, dapat sikreto yun. Saad ni Hepe sa kanya. Sorry, Chief. Wala na tayo sa posisyon para maglihim pa sa kanya. Kailangan na nating sabihin sa kanya ang totoo. Anong ibig sabihin yan, Hepe? Ano ang totoong sinasabi niya? Tanong ko sa kanya. Now is not the time for... Hepe, please, sabihin niyo sa akin. Saad ko sa kanya. Nalumingon naman si Hepe kay Cain at sa kanila ni Alona at Presi bago siya tumingin sa akin. Ay, buntong hininga niya at ngumiti sa akin. Hindi pa ako tapos sa kinwento ko sa'yo sa barko, Ken. Saad niya sa akin na naghihintay ako ng karugtong sa ikakwento niya. Alam ko ang tungkol sa nangyari sa mansyon ni Rosana 5 years ago. Isa ako sa panel ng grupo na nag-iimbestiga sa nangyari noon. Panimula niya. Lihim akong nakikipag-communicate kay Rosana at sinabi niya sa akin ng lahat, pati na rin ang pagtulong ng parents mo. Kwento nito. Inasa ko ni Rosana na itago ang identity ng parents mo sa report, kaya dinoktor ko ang report na yon para maitago ang pangalan ng parents mo. Not the whole incident, but little details lang na nag-i-involve ang identity ng parents mo.
During that time, our team was on a mission regarding with finishing off a job that we left a year before that incident. Sad naman ni Alona. A year had passed at nakatanggap ako ng tip regarding with another killing with the same MO as Gospel. Pero alam kong hindi sila yon. Sad naman ni Hepe. Paano mo nasabi yan? Tanong ko. Because after the incident with Diego, bumalik na kami sa ibang bansa. Sad ni Cain sa akin. Kung saan kami naglulungga. Natatawang dugtong ni Presi. Ako ang kinuhang mag-imbestiga sa kasong yun since ako naman ang nag-handle sa case noon. Saad ni Hepe. Itong pagkakaiba sa dalawa. Hindi tauhan ni Eduardo ang pinapapatay nila, kundi mga pulis. Saad ni Hepe na ikinagulat ko. Mga pulis? Gulat kong tanong. Oo, mga pulis na kasama ko noon na nag-iimbestiga tungkol sa proyekto ni Eduardo, ang Project Lalabay. Patuloy niya. Gumaganti si Eduardo? Tanong ko. Sinubukan namin kunan ng pahayag si Eduardo, pero hindi niya kami sinagot. Inignore lang niya ang mga investigasyon namin sa kanya sa presinto. Kwento ni Hepe. So what has it got to do with Alona's undercover? Tanong ko, na napangiti siya sa akin. Alona, tawag ni Hepe sa kanya. Nahinawakan ako ni Alona sa balikat at pinaharap ako sa kanya. Listen, Barbie. Since that day of the incident, doon sa mansyon ni Rosana, we have been keeping our eyes on you and your family. Ano? Gulat kong tanong kay Alona. Nakita kasi namin ang potensyal na magiging target kayo ng sindikato. Kaya simula ng araw na yon, na-assign ng grupong Gospel sa family mo. Saan ni Cain sa akin na napasandal ako sa sofa at tumingin sa kanila. Haven't you noticed anything weird lately? Tanong ni Presi sa akin. What do you mean weird? Tingin mo, ikaw ang nakapatay sa taong bumaril sa inyo ni Alona sa Makati? Tanong ni Presi sa akin na napaisip ako ng mabuti. You mean, yung nabaril ko malapit sa kotse? Tanong ko agad nung naalala ko ito. Bingo! Saad ni Presi, sabay turo niya sa akin na parang baril ang kamay niya. Jeez, why do you think I told you to take cover? Tanong ni Alona sa akin. You mean to say na ako ang bumaril sa kanya, not you, pretty boy? Sabay kindat ni Presi sa akin. No, ako yung... Nang naalala ko bigla nung binaril ko siya. Nakita kong nakatayo pa siya nung patalon ako sa gilid ng kotse. At nung malapit na akong matakpan ng kotse, doon ko lang siya nakitang napatumba. Akala ko ako yung... Saad ko, na natawa lang si Presi. Yeah, believe. Saad ni Presi, na napahiya tuloy ako. Don't be sad, Barbie. Yung sa traffic light shootout, that was all you. Saad ni Alona sa akin. Thanks, I needed that. Sarkastiko kong sagot sa kanya. Kaya sinuntok niya ako sa balikat. Anyway, a year later nung nangyari sa mansyon ni Rosana, nakatanggap ako ng balita tungkol sa plano ni Eduardo. Saad ni Hepe. Ang plano ni Eduardo, na utos na rin ng sindikato, ay itumba si Rosana, pati na rin ang family mo, Inspector. Saad ni Hepe. Nagiging tinik na kasi kayo sa grupo. At dahil sa mga pangyayari, natatakot silang ma-expose sa publiko. Kaya naatasan si Eduardo na patayin kayong involved sa insidente 5 years ago. Kwento ni Hepe sa akin. Nahihirapan akong gumalaw lalong-lalo na kay Rosana kasi during that time, nawalan kami ng communication at hindi rin ako pwedeng lumapit sa parents mo dahil baka magpanik ito at gumawa ng hindi magandang hakbang. Saad nito. Tama po kayo. Pagdating sa ganitong pangyayari, it's best na itago nyo na lang kay Mami. Well, nakita nyo naman ang ginawa niya. Saad ko kay Hepe.
na napangiti siya at narinig ko namang tumawa si Presi. Since nakamonitor na rin sila sa inyo, sila na ang nilapitan ko para tumulong sa akin. Saad ni Hepe. Nung nalaman namin na pumasok ka sa PNPA, we immediately created a plan para ma-assign ka sa akin. What? Totoo ba tong sinasabi nyo? Gulat kong tanong kay Hepe. Oo, sa tulong ng ninong mo. Kaya ka na-assign sa akin. Dahil na rin sa malaking pabor na nagawa ko sa kanya noon. Saad pa ni Hepe. On the day na graduate ka sa PNPA, that was the day that we executed our plan. Saad ni Hepe. Pagka-graduate ko sa PNPA? How? Like I said, nakabantay na kami sa inyo simula nung nangyari sa mansyon ni Rosana. Saad naman ni Alona sa akin. You got careless and luckily, she was there to save you. Saad ni Presi sa akin. I got careless? How? Tanong ko na sinundot ni Alona ang noo ko na ikinatuwa naman ni Presi at tumawa pa siya. The bar at Quezon City. Saad ni Alona sa akin. You were targeted that night, Inspector. Saad ni Hepe. Ano? Gulat kong tanong. The girl you are supposed to go out with na binayaran ng mga kaklase mo para makasama mo that night, siya ang inutusan ni Eduardo para patayin ka. Kwento ni Alona sa akin. What? Gulat na gulat ako nang marinig ko ito. Her name was Imelda. She was tasked to kidnap you para lumabas sa comfort zone ng parents mo for the syndicate to kill them. Saad ni Alona sa akin. That night, ikaw. Saad ko kay Alona na umiwas siya ng tingin sa akin. At, yeah. It was actually not part of the plan. Nauutal niyang sagot sa akin. Admit it, nagagusto ka kasi sa kanya, kaya nangyari ang Umilag si Presi nung umikot si Alona para sampalin siya sa muka. Kaya agad nang tumayo si Presi at aktong bubunot na sana siya ng baril. Stop it! Sumigaw si Cain sa kanila, kaya gandang tumigil ang dalawa. Kita ko ang pagmula ng pisngi ni Alona. Halatang nahihiya siya dahil hindi siya makatingin sa akin. It wasn't part of the plan, okay? Saad niya, sabay alis nito at bumaba na sa basement. Ay, napabuntong hininga na lamang si Cain at narinig ko namang tumawa ng mahina si Presi. After watching you for 5 years, pretty boy, tinamaan siya ni Cupido. Mahinang saad ni Presi sa akin na napangiti na lang ako. What now? Tanong ni Cello kay Rosana. We need to go. Biglang tumunog ang phone ni Rosana na agad naman nitong kinuha at sinagot. Ganun ba? Sige, pupunta na kami dyan. Saad ni Rosana at binaba niya na ang tawag. Who was that? Si Wilfredo. We need to go to the cemetery para i-meet siya. To where? My family's grave. Sagot ni Rosana sa kanya na napailing na lamang si Cello. Girl, you are making me your driver and I don't like it. Saad ni Cello sa kanya na tumawa naman ng mahina si Rosana. Please, don't be like that, best friend. Saad ni Rosana na tinignan tuloy siya ng masama ni Cello. Nakarating na sila sa sementeryo at nakita nila ang isang kotse na nakaparada malapit sa pathway papunta sa libingan ng family ni Rosana. Kaya pinarada na ni Cello ang kotse na malayo-layo sa kanila at sabay silang lumabas. I know they are your people, saad ni Cello. You don't need to worry, kakampi ko sila. I know, what I'm trying to say is, they might be your friends, but sabay angat ni Cello sa armas niya. You can't be too careful with people who carries gun around you. Saad niya kay Rosana. And you are different to them? How?
Tanong ni Rosana. You know, I'm pointing my gun at you and not pretend to be your friend. Punto ni Cello. Ay, point taken. Sagot ni Rosana. I'll be taking point. Watch yourself, best friend. Saad ni Cello. Sabay ngiti niya. Best friend? Nakangiting saad naman ni Rosana na pareho silang tumango. Naglakad na si Rosana para makipagkita kay Wilfredo. Habang naglakad naman si Cello papunta sa kabilang side at patago siyang kumilos at nagmamasid sa paligid. Hindi niya inaalis sa paningin niya si Rosana. Kaya nung nakapwesto na siya, nakita niyang nag-abot na si Rosana at si Wilfredo. Boss, tawag sa kanya ng dati niyang tauhan. Wilfredo, anong ibabalita mo sa akin at tinawag mo pa ako dito? May masamang balita ako sa inyo. Kung masama ito, bakit pa tayo nagkita ng personal? Tanong ni Rosana sa kanya. At napapansin niyang parang hindi makatingin sa kanya ng maayos si Wilfredo. I see, saad ni Rosana sa kanya, nang biglang niyoko ni Wilfredo ang ulo niya. Pinapatawag kita, Wilfredo. Saad nito, nang biglang humikbi si Wilfredo. Boss, patawad po. Sagot ni Wilfredo sa kanya, na umakbang paatras ng 2 beses si Rosana, palayo sa kanya, at sinabing, hindi, ako ang dapat humingi ng tawad sa iyo, Wilfredo. Samantala, nabasa agad ni Cello ang ginawa ni Rosana, kaya agad siyang tumakbo pabalik sa kotse. Nang biglang may napansin siya sa gilid ng mata niya na isang taong sinasabayan siya ng takbo. Agad siyang huminto at nagtago sa musileo at inilagay sa likuran niya ang dala niyang M16 at kinuha ang sidearm niya at hinanda ito. Nakaramdam siya na parang tumahimik bigla ang paligid. Nang mapadako ang tingin niya sa lupa at nakita niya ang aninong bigla na lang tumayo sa ibabaw ng musileo ng pinagtataguan niya. Oh no, you don't. Saad nito. Sabay taas ng baril niya at agad nang kinalabit ang gatilyo na tinamaan niya ito at bumagsak sa lupa. Sabay luhod niya at nakita niyang may lumabas sa may kanan niya at nabaril niya ito. Binitawan niya ang 45 niya at agad niyang hinawakan ang M16 niya at mabilis siyang tumakbo pabalik sa kotse. Habang kasunod niya ang 3 pang tauhan ng sindikato, pinagbabaril siya nito na agad siyang nagtago at doon binanatan niya ang 3 tauhan ng sindikato na napatay niya ang 2 maliban sa isang nakatago. Patawad, saad ni Wilfredo kay Rosana. Habang nakatayo lang silang 2, naririnig nila ang ingay ng mga putok ng baril sa paligid. No, ako ang dapat na humingi ng tawad sa iyo, sagot ni Rosana. Biglang yumuko si Rosana at kinuha ang baril mula sa paa niya. At nabaril niya si Wilfredo sa noo nung humugot to ng baril sa ilalim ng jacket niya. Agad na tumakbo si Rosana pabalik sa kotse at nakita pa niyang isang taong nagtatago sa likod nito. Kaya huminto siya at binaril niya ito na tinamaan to sa ulo at agad tong natumba. Lumabas si Cello at nakita niya si Rosana. What took you so long? Galit niyang tanong kay Rosana. Sorry, ang tanging sinagot niya kay Cello at sabay na silang bumalik sa kotse at umalis na ng sementeryo. What the hell? Saad ni Cello nung nasa daan na sila ni Rosana. Everyone has been compromised. Oh God, ang tanging sagot ni Cello sa kanya. Kaya agad nang kinuha ni Rosana ang phone niya, pati na rin si Cello. Babe, please answer. Please. Please answer the phone. Saad ni Cello nung hinunto niya ang kotse sa gilid ng highway. Pick up, pick up. Saad ni Rosana. At nung sumagot na yung tinatawagan niya, yes, si Amorosa to. Pick us up immediately. Saad niya agad sa piloto. Sige po, boss. Right away. Sagot ng piloto sa kanya.
Please, babe. Babe. Babe! Sigaw bigla ni Cello. What's wrong? Tanong ni Ken sa kanya. Kamusta kayo dyan? Tanong agad ni Cello. We are doing fine. Kailan ka ba babalik? As soon as possible. We are on our way. Sagot naman ni Cello. I don't think so. Papaalis pa lang ang helicopter. Saad ni Ken sa kanya. Jeez, kung hindi pa lang kita mahal, nako, sisigawan na kita. Saad ni Cello sa kanya. What? Ang tanging tanong na lang ni Ken. Nagmamadaling bumalik sa kondo sina Cello at Rosana. At nung pinarada na ni Cello ang kotse, tumakbo sila para sumakay ng elevator. Oh God, please. Saad ni Cello na pinapawisan na si Rosana sa tabi niya. Jared, Jason, please be safe. Saad niya sa kanyang sarili. At nang bumukas ang pinto ng elevator, bigla na lang silang napatago sa gilid nito nung may bumaril sa kanilang dalawa. Damn it! Sigaw ni Cello dahil may mga tao nang nag-aabang na pala sa kanila sa rooftop. It's a trap. No kidding. Sagot naman ni Cello na sabay pa silang kumuha ng granada at binato to sa labas. Sabay pindot ni Cello sa number 4 at bago sumara ang pinto, sumabog ang granadang binato nila at doon sumara na ang pinto ng elevator. Nasaan ang helicopter? Tanong ni Cello kay Rosana na agad niyang tinawagan ng piloto. Boss, sorry, I'll be there in 20. Sagot ni piloto sa kanya. We don't have much time. Saad ni Rosana sa kanya. I am flying as fast as I can, boss. Please hold on. Saad ni piloto sa kanya. Be here fast. Sabay baba nito sa telepono at tumakbo na sila palabas ng elevator, papasok sa kondo ni Cello. Kailangan natin silang mapatay bago makarating ang helicopter dito. I won't allow them to destroy my condo again. Not again. Galit niyang saad kay Rosana na pumunta si Cello sa gym niya. What are you going to? Natahimik na lang si Rosana nang bumukas ang isang wall at nakita niya ang laman nito. Oh God, seriously? Gulat niyang tanong kay Cello. Well, what are you waiting for? Tinignan nila sa CCTV monitor ang mga tauhan ng sindikato na pilit binubuksan ang pintuan ng kondo at nakita din nila ang iba pang nakatambay sa rooftop. Paano sila nagka-access sa building niyo? Yung itim na libro na ipinakita sa amin ni Ken, may mga pangalan ng mga contractors doon na tumulong para maipaayos ang kondo namin. That's how they get in. Sagot ni Cello at galit siyang kinarga ang armas niya. They will pay for this with their lives. Saad ni Cello, sabay kasa niya sa armas niya. Are you ready, best friend? Tanong ni Cello kay Rosana na napailing na lang ito at kinasa na rin ang armas niya. Sure ka ba na hindi tayo tatablan nito? Tanong ni Rosana kay Cello. I was thinking of using this to you, but... Jeez, don't worry, I won't smell or get near his D. Sagot ni Rosana sa kanya na napangiti si Cello. Opening door! Saad ni Cello. At may pinindot siya malapit sa may pinto. At nung bumukas ito, nagulat ang mga tauhan ng Supremo nang makita silang dalawa. Barilin niyo! Sigaw nung isa. Kaya pinagbabaril nila sina Cello at Rosana na nakatayo lang ang dalawa at tinanggap ang mga bala mula sa armas ng mga sindikato. At nung naubos na ang mga bala nila, our turn, saad ni Cello. Sabay baril nilang dalawa sa 5 sindikato at inubos nila ang mga bala nila sa mga ito kahit na natumba na sila sa sahig at wala nang buhay. Mouth was messing up with the wrong mother. Galit na saad ni Cello sa mga sindikato. Going up, saad ni Rosana, kaya sumakay sila ng elevator na tumunog pa ito dahil sa magkasamang timbang nilang dalawa. It's fine, saad ni Cello at sumara na ang elevator at umakyat na ito. Pagdating sa rooftop at pagbukas ng pinto
Agad silang lumabas na pinagbabaril sila ng mga sindikatong naghihintay sa kanila. Pero hindi sila tinabla ng bala at napatay nila ang 6 sa 7 tauhan ng sindikato. Gumapang palayo ang isa, habang isa-isang hinubad ni Cello at Rosana ang body armor na suot nilang dalawa. Ang init pala nito, reklamo ni Rosana. At least buhay ka, saad ni Cello. Nangiti lang ang sinagot ni Rosana. So, what are we going to do with him? Tanong ni Cello kay Rosana. Nainapaka naman nito ang likuran ng nahuling tauhan ng Supremo at tinutok ang baril sa ulo nito. Letting them know. Know what? Tanong ni Cello. That they are messing with the wrong duo. Sagot ni Rosana. Sabay kalabit niya sa gatilyo at bumagsak ang ulo ng kalaban nila sa sahig. They are messing with the wrong women. Saad ni Rosana na tinaas ni Cello ang kamao niya. At sinalubong naman to ng kamao ni Rosana. Boss, narinig nila sa malayo ang ingay ng helicopter at ang pagtawag ng piloto sa kanya. Good timing, saad ni Cello na binato nila ang armas nila at nauna nang sumakay si Rosana nung bumaba na ang helicopter sa rooftop. My garden, malungkot na saad ni Cello na napailing na lamang si Rosana nung papalayo na sila. Isinara ng Supremo ang laptop niya pagkatapos niyang mapanood ang palpak na operasyon ng mga tauhan niya. Ang tangi na sambit niya, sabay ikot ng kanyang upuan at talikod sa mga tauhan niyang nakaupo malapit sa desk niya. Yana, tawag niya sa kanyang sekretarya. Everyone, saad ni Liana na agad nang tumayo ang mga ito. Lumabas sila ng opisina at nung narinig ng Supremo ang pagsara ng pinto, doon lang siya tumayo at pumunta sa bintana. Patawad Supremo kung pumalpak sila, saad ni Liana sa kanya. Pero nakakasiguro ako na hindi papalpak ang 3, assurance niya. Lumingon lang ng kaunti ang Supremo sa kanya na agad niyoko ni Liana ang ulo niya at umatras siya palayo papunta sa pinto at sakal lumabas. Napabuntong hininga na lamang ang Supremo. Bumalik na siya sa kanyang silya at umupo. Tumunog ang telepono niya kaya sinagot niya ito. Having problems? Tanong ng taong tumawag sa linya. Ang tanging isinagot nito. Ako na ang bahala kay Eduardo. Alam ko kung saan siya naglulungga ngayon. Saad ng tao sa kanya. Very well. He is all